death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro. Yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa, maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling
on the West Philippine Sea favoring the Philippines. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa. Na ang sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro, nagsalita na rin po si Secretary Gibo Teodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, kahit kanino pa man. Follow up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Thank you. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, a year after the ghost employee scandal at the Bangko Sentral, no, the two former monetary board members, Aquino and Tolentino, have not faced any charges. No, the BSP said no legal action was taken against them as the matter now lies with the office of the president. Since the president already emphasized the need to ensure accountability in the government, will he push for the filing of charges against the two former board members, monetary board members of BSP? Patungkol po sa mga criminal cases, yan po ay sakop na po ng ombudsman. Ang patungkol naman po sa administrative case ay sakop po ng Office of the President. Sila po ay natanggal at mutan academic na po ang patungkol sa administrative case. Okay, tignan na lang po natin kung may maisasampang kaso sa kanila na magmumula sa ombudsman. But will the Office of the President support any effort to file legal actions or criminal complaints against the two former officials of the central bank? Aaralan po yan dahil sa ngayon po tinanggal sila at yun naman po ang nais ng Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maging malinis ang kanyang administrasyon at kung may dapat na managot, dapat lang managot. Salamat po. Next, Richmond Quevedo, Tribune.